Alright, mega love shout out mga kabsat. Nandito tayo kay Attorney Claire Castro mga kakabsat. May sounds pa tayo. Ayan, yan. So at least kahit pa paano man tayo. Malinaw. Katatapos lang ng kanyang live stream ni Attorney Senator Alan umamin. Nako, Senator Alan Peter Cayetano biglang napaamin sa anomalya sa Taguig. Nakapaw! Wala na, hindi niya nakayanan. Umamin na talagang tumag. This is the new generation tungsten steel slingshot, equipped with explanasyon ni infrared, Attorney. automatic wind meter, and laser. Again, sa mga bagong pasok, huwag kalimutang mag-like and subscribe. Salamat po. Bati-bati pa yan, sigurado. Okay. Yan. Administrasyon sa local government. Actually, pondo po ito talaga at sabi nga ni Mayor Lenny Robredo, mas lumaki, no? Mas pinalaki po ang pondo po na inilaan para sa mga local government units at lahat po kayo ay makakatanggap. So sana, yung mga taga Davao City ay hindi talaga titigilan ni Senator Lacson. Itong si sabi nga natin ay nagkakatulong-tulungan na. Siguro, hindi talaga titigilan. Hindi talaga titigilan ni Senator Lacson. Itong si Senator Alan Cayetano. So, kumbaga, yung mga nadidiscovery ngayon ay mas lumalawak. Lumalawak tungkol sa mga di umanong proyekto dyan sa Taguig City. Grabe. At itong mga ebidensyang ito, may records, mga kakilya. May dokumento. Agoy. May dokumento. So, di natin alam kung paano ito sasagutin. Di natin alam kung paano sasagutin ito ni Mayor Lani Cayetano at saka ni Senator Alan Cayetano. Kasi sila lang yung sila yung in-inform. Diba? Sila yung in-inform. Kasi kahit na walang dokumento sila, kahit walang bas-bas, ginawa nila yung proyekto, syempre pondo yun mga kapatid. Pondo yun. At hindi natin alam yung purpose nito. Kasi hindi nga siya aprobado. Diba? So tingnan natin mga kapatid, panoorin natin to. Okay? Internet? May na yung internet so far? Okay, nag-freeze yata ako. Okay naman? Okay, Attorney, all good. Nag-freeze ba ako? Mukhang nag-freeze eh. Okay naman, hindi ako nag-freeze. Hindi, all good, Attorney. Okay na. So, mga kapatid, panoorin natin to, ha? Ang proyekto dahil unauthorized daw ng lagun ng bilyar test Alan Peter Cayetano. Naninindigan sa Senator Alan Peter Cayetano na hindi disguised reclamation operations ang mga flood control projects sa Laguna Lakeshore area sa Taguig City. Sinabi nito na planado na ang development sa lugar mula pa noong 1990s pero batay sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel October 2025 pa nang ipahinto ng Laguna Lake Development Authority. Di ba? Ang sabi ni Senator Lacson, ang programa daw diyan ay slope protection. Walang pinag-uusapan tungkol sa reclamation. So ngayon, sabi ni Senator Alan, ay matagal na daw itong proyekto. So, umaamin ba siya na hindi ito slope protection? Di ba? So, tignan natin mga kakilala. Ang mga nasabing proyekto. Again. Laguna Lakeshore Area Reclamation Operations, ang mga flood control projects sa Laguna Lakeshore Area sa Taguig City. Sa kanyang latest Facebook Live, sinabi nito na planado na ang development sa lugar mula pa noong 1990s pero batay sa dokumentong nakuha ng Billionaire News Channel October 2025 pa nang ipahinto ng Laguna Lake Development Authority ang mga nasabing proyekto dahil unauthorized daw ito. Narito ang Agenda Weekend Report ni Joash Malimbay. Dinipensahan ni Senator Alan. Ano yan? Okay. Yusek, very limited yung free rice dito from straight. Sige, i-report natin ito mga. Sige, yung mga taga Davao dyan, kung ano yung tingin nyo na hindi nyo nakuha. At pakitignan yung kilos. Kasi ang kumukuha niyan ay taga, sa inyo, local na. Ang ibinibigay po kasi ay budget. Diba? Ang na-monitor ko is from barangay to DepEd elementary schools din. Ang beneficiary lang is yung pupils under DepEd feeding program. Sige po, tignan po natin bigyan mo ako Sergeant Putik ng mga iba pa mong mga detalye. Tapos ipapacheck natin. Kasi baka po, yung nakalaan, wala pa tayong pinagbibitangan mga kasi kuha lang tayo ng mga records. Baka po, yung mga nakalaan na tulong sa mga kababayan natin dito sa Davao City, ay baka lang hindi na ibibigay sa mga beneficiaries. At baka, it's either kulang, hindi na bibigay, pinipili, hinahadlangan, or hindi sinasabi na ito ay galing sa proyekto ng Pangulo para sa local government units. So, ingat po tayo dyan. So, hihingi po ako kay Sergeant Putik, kung sino man mga taga Davao City dito, bigyan nyo lang po kami ng info at i-vet naman po namin yan. Bigyan nyo po kay Dictus Rex para po mapacheck po natin kasi gusto natin lahat po ng ating mga kababayan ay makatanggap po ng tulong, ayuda mula sa administrasyon. Thank you, Sergeant Putik. Meron pa,
Bakit po madaming reklamo? Yung 25 kilos na bigas. Wow. Sige, papacheck ko yun to. Hindi ko to alam ha. Doon naman, sa mga, dito lang. Kasi nabigyan natin ito information. Sa lahat po ng mga supposed to be, let's say, 25 kilos na bigas, 10 kilos na bigas na ibibigay sa inyo at kulang, ipagbigay alam nyo agad sa amin. Kahit sa PCO po, sa website ng PCO. Hindi po ito pwedeng mangyari. Hindi pwedeng kulangan yung mga kilos na dapat ibibigay sa inyo. Okay? And Peter Cayetano ang listed flood control projects sa Laguna Lakeshore sa Taguig City. Yan ay matapos sabihin ni Senator Panfilo Lacson na ang mga umano'y flood control project na ito ay disguise lamang para sa illegal reclamation operations sa paligid ng lawa. Yun na nga mga kakli, di ba? Sabi niya, itong project na ito, ang development na ito ay noong 1990s pa, sabi niya, di ba? 1995. Pero bakit may project? Bakit nire-reclaim yung lake? Sa gilid ng lake, anong pwede doon? Anong gagawin doon? May pinakita dito ang lawak na ng lupa, mga kakli. So, ang iniisip ko, discuss natin ito katabi, no? Pinapalawak ba siya para maging, syempre, lupa, papatituluhan. Tapos, papatituluhan nila sa kanila kasi hindi siya authorized. Ryan So, Connection, kung hindi siya shout out. authorized, hindi siya nakalista, di ba? Walang alam. Emily, shout out. So, ano gagawin doon sa lupa na tinatambak? Ako nag-iisip ako mga kapatid kasi kung tinatapakan yan, then definitely, lupa yan. So, pagkakagastosan ito, hindi ito simpleng amount. Kasi reclamation. So, and then after that, kung hindi authorized, ito mga kapatid, kung hindi siya authorized, syempre hindi siya nakalista. Diba? Kasi, ang nakalagay sa listahan, daw, ayon kay Senator Lacson, ay slope protection. So, hanapin nila ngayon yung lugar na nagkaroon ng slope protection. Diba? So, kung hindi ito nakaregister, so yung lupa na yan na marireclaim, di parang wala lang. Di ba parang pwedeng angkinin. Pwede siyang angkinin kasi patitituluhan mo. Kasi wala siyang paper trail dahil hindi siya nakarecord na nakareclaim. So, yun nga iniisip ko bakit i-reclaim? Hindi siya authorized. So, kung hindi siya authorized, so wala siyang records, di ba? Sa kanyang latest Facebook Live, sinabi ni Cayetano na matagal na umanong plano ang mga proyektong ito sa Laguna Lakeshore at may layon lang tulungan ang Laguna Lake Development Authority. Okay, sabi niya, matagal na daw tong plano. Kung matagal tong plano, so gusto niya palabasin dito mga kakli, kung matagal na tong plano, pinapondohan niya. Kasi matagal na. At gusto lang yan daw, proteksyonan. No? Yung ahensya, okay. Sa kanyang latest Facebook Live, sinabi ni Cayetano na matagal umanong plano ang mga proyektong ito sa Laguna Lakeshore. Diba? Laguna Lakeshore, okay? At may layon lang tulungan ang Laguna Lake Development Authority na protektahan Diba? ang lawa. Again ang depensa ni Senator Alan Cayetano, matagal na tong proyekto. So umaamin siya na proyekto ito ng Taguig. Umaamin siya na proyekto niya to or pinondohan niya to kasi matagal na. At balak lang nilang tumulong sa LLDA. Okay, ulit na. Dapat sa bawat word Sinabi ni Cayetano reclamation operations sa paligid ng lawa. Sa kanyang latest Facebook Live, sinabi ni Cayetano na matagal na umanong plano ang mga proyektong ito sa Laguna Lake. So kung matagal siyang plano, so ginawa niyang reality. Diba? Sure. At may layon lang tulungan ang Laguna Lake Development Authority na protektahan ng lawa. So in other words, inaamin niya na itong proyektong ito ay kanya. At ang purpose lang nito ay tulungan yung LLDA para protektahan yung lawa. Paktay ka ngayon, So, Ana. deny. Na totoo, sabi ni Senator Lacson, ay meron daw di umano ang proyekto na tatda ay reclamation. Slope protection. Diba? Okay. Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Ang purpose po, hindi malagyan ng settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakam kami ang mga lupa dyan at Teka. Paano magkakaroon? Poprotektahan sila, poprotektahan yung lake para hindi magkaroon ng sindikato na kakamkamin yung lupa. Teka, ba't kakamkamin yung lupa? Sa gilid ng lake, kakamkamin yung lupa. Ito sige. I-analyze natin Sige mga kakli, tulungan niyo ako Okay. Gilid ng lake, nireclaim. Tinambakan ng lupa. Tinambakan siya ng lupa. Sabi niya, pinoprotektahan daw yung lake para daw hindi magkaroon ng sindikato na aagaw sa lupa. Teka, lake siya, gilid siya. Ba't kailangan mo mag-reclaim para protektahan yung lake? Para yung lupa ay hindi makamkam ng sindikato? Mga kapila, in good faith ako sa pag-a-analyze ngayon. Hindi ko kasi siya makuha. Kasi kung lake siya, tapos magre-reclaim ka, paano mo mapoprotektahan yung lake na tatambakan mo ng lupa para walang sindikatong kumamkam ng lupa? Diba? Kasi kung walang lupa, wala siya na-reclaim, walang makakamkam. Diba? So yun yung pumapasok sa isip ko. Baka nag-put up, nag-reclaim sila dyan, magkaroon ng malawak na lupa. And then since wala naman siyang record, dahil hindi siya authorized, diretso lang naman yung kanila pag-reclaim, bandang huli, mapatituluhan nila. Yun lang naman yung isip ko, no? Sana mali. Pero kasi yun yung pwedeng gawin. Diba? Hindi naman nila sasabihin na, sasabihin lang naman nito, accretion. Kumaga, sabi nga niya, matagal na yung plano, 1995 pa to.
Parang yung deposit ng lupa, ay, unti-unti. Kaya supposed to be ang accretion, mga kaklira. Ito yan ha. Ang accretion kasi, supposed to be ang may-ari niyan, ay yung may-ari nung katabi ng lupa. Hindi pwedeng malayo ka tapos, unless, ito yan ha. Unless, yung may-ari ng lupa, ito yan ha. Yung may-ari ng lupa, unaware siya sa batas, unaware siya na may balak pa ng may malisyosong balak doon sa nireclaim. Diba? So, mangyayari niya, yung katabing lupa, hindi siya makiklaim. Diba? Pero, yung tao na alam yan, tapos hindi pa palabas na reclamation niya kasi slow protection niya, di ba? Kung hindi pa palabas na reclaim, syempre hindi yan makiklaim ng gobyerno kasi hindi nga lumabas na reclamation, di ba? So, ang pwede mangyari dyan is tatauhan yan, i-occupy yan, occupy, di ba? Since na-occupy yan, for 10 years, papalabas na in good faith yung occupation, after 10 years, pwede na yan patituluhan. Ganun yung batas. Kaya lang hindi ko alam kung paano nilang papaikutan ito, na parang hindi naman siya, wala naman siya sa mapa ng Pilipinas. Tapos biglang nagkaroon ng lupain dyan sa may lake. So kaya baka nga mangyari is parang accretion. Parang for years na yung lupa na deposit sa gilid-gilid. Pero ang lawak ini-imagine ko lang kasi hindi ko alam bakit Para di po makamkam ng ibang politiko sa kanya na lang mapunta. 'Di ba? Yun yung iniisip ko. Pero bakit niya naisip mga ka-clear na pinoproteksyonan to para hindi makamkam yung lupa? Siya nga yung nag-reclaim ng lupa, 'di ba? Tingnan natin. Yan. Tingnan niyo yung tingnan niyo paano siyang mag-describe kasi hindi siya sigurado sa reason Settlers at hindi ng tao. Ang purpose po is to protect the lake. Ang purpose po ay ma-enjoy ng tao. Okay, sige, okay na kaya sabi ko, mukhang babaguhin ko yung title ko, dapat wala ng question mark. Kasi umamin siya na proyekto niya yan. Yung reclamation na yan. At yung reclamation na yan ay para daw ma-enjoy ng tao, para siguro gala-gala. Diba? Gala-gala. Okay, ang tanong, bakit hindi alam ng LLDA? Yun lang. Bakit hindi kumpleto yung papel mo? Yun lang. Billions to Diba? So, tanong, dating ba yung panahon, nandiyan yung lupa, tapos patituluhan, nino ng tagig o personal? Kasi diba? Ano Ang purpose po ay hindi malagyan ng informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal diba? Hindi siya sigurado sa reason niya. Mga clear. informal settlers at hindi po magkaroon po ng mga, or kung hindi man informal settlers, hindi magkaroon ng mga sindikato na kakamkamin ang mga lupa dyan at gagawing private. Teka lang, hindi ba dapat proteksyonan to? Hindi sa pamamagitan ng reclamation? Hindi yan pwedeng kamkamin yung mga lupa na yung mga clear. Kung ipagpabawal ng DNR, LLDA, proteksyonan talaga yan. Di ba, may mga parte ng lupa na hindi pwedeng patituluhan. Kaya itong reason niya dito medyo sorry, siguro mas maganda ipaliwanag yung mabuti para hindi ako magkaroon ng doubt, di ba? Nagda-doubt kasi ako, may doubt ako. Sir Leonardo, Ang shout purpose out. ay tulungan ng LLDA na protektahan ng lake. Pero ng personal na puntahan ng Billionaire News Channel noong Pebrero ang dalawang 94 million pesos worth of flood control projects sa Laguna Lake Dalawa, Wow. 93 million? Na protect dalawang 94 million pesos. Pero ng personal na puntahan Dalawang 94 million mga kaklit. Ang laki, tingnan nyo, Sige nga, ito yung tingin ko, ito naman yung kasi pinakita sa news. Ang laki, di ba? Sige. Paano to ang reason ay protektahan yung magkakamkam ng lupa? Kung walang lupa. Yan ganyan, walang kakamkamin. Di ba? ng Billionaire News Channel noong Pebrero ang dalawang 94 million pesos worth of flood control projects sa Laguna Lakeshore. Hindi typical flood walls o drainage systems ang makikita sa lugar, kundi isang malawak na lupain matapos ang ilang buwang pagtatambak ng lupa. See? Hindi siya pang flood control. Salungat sa sinabi ni Cayetano, sinabi noon sa amin ni LLDA General Manager Leopoldo Parumog na pinatigil namang operasyon dito matapos makita ang isang suspected reclamation project. Mga suspected. Senator Alan Cayetano, talagang ginawa nyo to nung wala man lang kaabi-abiso? Kailan pa? Diba? Nag-start ka ba panahon pa ni dating Pangulong Duterte tapos inuunti-unti? I mean, kasi ano to 2020, February 2026 ng Billionaire, ayan o. Feb 20, 2026. Ang ginagawa sa lugar. Kaya laking gulat niya nang isang guni namin ang ongoing construction dito. Bawal kasi ang kahit na anong uri ng reclamation project sa Laguna Lake. Oo naman mga ka-clear, bakit ha? Sige, tingnan natin ha. Kapag nagkaroon ka ng lake reclamation, diba? Ang nangyayari niyan, syempre, lalagyan mo ng lupa yung lake. Tapos, alam ba na ang epekto nito? Madidisrupt ang local ecosystems at mawo-worsen pa yung flooding. Mas lalala yung pagbaha. Di ba kalabas yung tubig? Tambakan mo ng lupa. Yan yung problema sa Las Piñas, di ba? Isa na gawin na flood control project, ang ginawa, daan. Daan ang sasakyan. Daanan. So, lumiit yung river kasi sinako para doon sa road. Di ba? So, mai-increase yung flooding.
Tapos nasabi dito, mawawala maloloss of water retention. Masisira pa yung habitat. Tapos tulong sa LLDA, bawal nga eh. Di ba mga ka-clear? So, nang walang approval mula sa LLDA board. Nang isang guni namin ang ongoing construction dito. Bawal kasi ang kahit na anong uri ng reclamation project sa Laguna Lake nang walang approval mula sa LLDA board. That I have to check now. Pwede kong papuntahan yan kahit bukas. Kasi baka yung flood control, yung nahuhukay nila, ginagamit nila pang reclaim. Kaya yun ang dapat bawalin. ala, double pa pala. Dredging, nakukuha lupa, sila tatambak doon. Pero syempre tingin ko ganun kalawak. Meron pa yan nakukuha iba, di ba? Uy parang meron Dapat ma-check ito. Parang ginagamit na lupa. Kaya lang, na-reclaim, parang hindi napupunta sa Pilipinas. Yan. Alam ko saan. Kaya kung may nakikita kayo nag-uukay, baka naman hindi nire-reclaim, kundi tinatanggal doon sa flood control. That's what we have to check to verify. Iniladi Ano yun? Parang lagaring hapon. Kita dito, dredging, tapos pagtado sa reclamation. Matindi yun. Tingin ko dapat lalo. Interlakson, baka naman talaga. Baki naman. Talaga mapacheck niya kung paano saan kinuha yung nire-reclaim yan. Baka kinukuha yan sa Palawan. O kinukuha yan sa Zambales. Kinukuha yan sa Jensan. Napin niyo yan. sa amin ng LLDA na October 2025 pa lang ay sumulat na ang ahensya sa lokal na pamahalaan ng Taguig City at sa opisina ni Senator Alan para ipahinto ang reclamation activities na nagaganap sa C6 portion ng Laguna de Bay. Pero hindi raw kailangan 2025 pa, kinakalabit na kayo. So alam niyo, proyekto niyo nga ito. Ang kailangan ng Laguna Lake dredging, hindi reclamation. Yun na nga, ang kailangan nag-dredging. Oo, totoo yan. Hindi reclamation. Tapos ang purpose niya is para wala daw squatter or para daw para hindi punta na squatter or para ano yung sabi niya? Para walang sindikato na angkinin ang lupa. Ha? Ano daw? Ano daw? Okay. kailanman sumagot ang tanggapan ni Mayor Lani Cayetano Hindi at sumagot. opisina ng asawa nito. Pero hindi raw kailanman sumagot ang tanggapan ni Mayor Lani Cayetano at opisina ng asawa nitong si Senator Alan. Sumulat na nga ako, sumulat na pati Philippine Reclamation Agency, sumulat na rin sa Office ni Mayor na stop further hindi man ang aking sabi ayos natin kahit ni Senator Cayetano na lang na makausap ko yung Mayor o si Engineer maitama naman po natin yung documentation na hindi naman sabihin kapabayaan namin yung lahat. Pero teka lang ha. Huminto. Mga kakil. So kayo huminto, o anong gagawin dyan? Anong gagawin dyan sa nireclaim nyo? Papahupain lang yung issue? Diba? Kasi notified sila, pero hindi sila tumugon, diba? Walang tugon, asing wala lang aksyon. O di syempre pag walang aksyon, walang komosyon. Wala. Pero, nakatambak na yan. After that, ano? So pagkakampi na, ang susunod na liderato, di hayahay ulit ang buhay. Diba? Alam mo, sa ngayon talaga, no, we really have to thank God na para bang yung mga naitago, kaya lang tingin ko konti pa itong naibubulgar eh. 6 na taon eh, ang daming mga anomalya eh. Pero kahit paano, di ba, nauunti-unting nabubuksan? I mean, para lumalagpak lang yung mga ebidensya. Thank God. We really have to thank God for this. Lagi na tayo mag-pray na sana yung sino man ang gumagawa ng mga kalokohan sa Pilipinas, matigil na, mabulgar na, unti-unti. Mabulgar na unti-unti. And maybe, sabi nga nila, there's a reason kung ba't naging presidente si ganyan, ba't naging presidente si ganon. Tingin ko, isa ito sa dahilan kung ba't naging pangulo si PBBM. Kasi, unity me. Unity. Biglang, pshing! Tapos pagka, pshing! Nakita niyo yung mga anomalya. Lumalabas lang. Di ba, Harry Roque? Yung mga dokumento mo bigla lang lumabas doon sa isang room, doon sa Pogo. Di ba? So yan, mga kikita nyo na. So ako mismo nakita ko at during that time naggamit pa ako ng drone. Wala namang naka-stop naman. Sinubukan mo rin ng Billionaire News Channel. Diba? Naka-stop na siya. Pero ano na? After how many years? Let's say 5 years. Ano na? Di ba? Dapat ito, mamonitor ito Ang pangit, Monitor natin ito. LDA General Manager Parumong pero hindi sumagot sa aming mensahe. Sa kabila ito, pinanindigan daw ni Senator Bakit hindi na siya sumagot? Cayetano na Bakit hindi na siya sumagot? mabuting bagay ang development sa Laguna Lake. Hindi daw niya lubusang maisip kung bakit daw ni Senator Cayetano Manager Parumong pero hindi sumagot sa aming mensahe. Sa kabila ito, pinanindigan daw ni Senator Cayetano na mabuting bagay ang development sa Laguna Lake. Di ba? It means, mga kakali, papalitan ko yung title ko. Umami na talaga siya. Doon sa anomalya. Bakit? Unauthorized eh. Kahit sabihin niya pa na magandang idudulot nito, unauthorized pa rin. Anomalya pa rin siya. Problema, ba't hindi na makontak si LLDA? Yun lang. Kinausap kaya siya? Baka naman wala lang signal, bilyonaryo, kasi umulan. Yun lang. Baka naman, Lunes. Baka naman pwede niya tawagan kasi baka wala ng bagyo sa Lunes. Di ba? Let's give him the benefit of the doubt. Sana hindi naman siya natakot. Okay, mga kakli. So again, umamin,
Hindi siya slow protection, reclamation. Hindi na Agoy. niya maisip kung bakit galit sa kanya si Senator Lacson. Panawagan niya sa kapwa senador, harapin ng ilang opisyal ng DPWH para maipaliwanag kung bakit mayroong mga ganitong klase ng proyekto sa Taguig City para sa agenda weekend. Tama. Aldo. Ito dapat tulugan. Ibang klase to. Ang laki oh. Ang laki yan. Malawak yan. Pero mapapatipluhan niya yan sa kanya ever. Magkano halaga niya? Di ba? Tagi. Yun lang yung napapansin. Nakita ko lang. Yun yung na-analyze ko. Okay, Nawawala. mga clear? Ayan na. Makita natin ha. Papalitan ko yung title ko. Sasabihin ko na talaga umamin siya. Okay, thank you so much Nelson Cupino sa sticker and Braveheart. Thank you sa sticker. Salamat, attorney. Again, Alan Peter Cayetano, umamin na sa anomalya sa Taguig. Nako po! Ipakulong nyo na yan. Parang ganun din. Umamin si Marcoleta sa kanyang kasalanan. Kaya, ipakulong na. Umamin si Alan Peter, pakulong nyo na rin. Diyos ko po, Rudy. Okay, last topic tayo, ma-absent sa Leonardo. Anak ng kamote. Oh, countdown tayo. Last topic, Mama Sat. Here we go.